Ang pag-aaral po natin ngayon ay mula sa bahagi ng sulat ni Propeta Isaias, kung saan nakaranas si Isaias ng isang makapangyarihang pangitain ng trono at kabanalan ng Diyos. Ang layunin po ng ating pag-aaral ay matutunan din natin yung pagtugon ni Isaias at magkaroon din tayo ng ideya tungkol sa Seraphim na nakatala sa bahagi ng sulat na ito. Tigit sa lahat, mas maunawaan natin ang trono ng Diyos ay walang kapantay at ang kabanalan ng Diyos ay nagpapakumbaba sa tao. Pagbulayan po natin at sariwain kung ano yung aral, ano ba yung mga hamon at aplikasyon sa atin itong Isaiah chapter 6 verse 1 hanggang 8. Ang version ng Biblia natin gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English, itong New King James Version. Magandang paalala sa atin ng Biblia dahil maraming tao sa panahon ngayon may mababaw na pagtingin sa trono at mababaw na pagtingin sa kabanalan ng Diyos. May mga tao po na para bang wala lang sa kanila. Para bang walang paghahanda, walang pagpapahalaga at kulang sa paggalang sa kabanalan ng Diyos. Sa pag-aaral po nga natin ngayon, nawa maipaalala sa atin ng Biblia kung gaano ba kahalaga, kung gaano kadakila at gaano kamangha-mangha ang kataasan at kung gaano ganap na banal ang ating Diyos. Nasa bahagi na ito ng sulat ni Propeta Isaias dito sa kanyang pangitain. Bukod sa kabanalan ng Diyos, makikita din natin yung tungkol sa Seraphim, no? O yung mga nilalang sa langit, mga heavenly being. Ano ba yung kanilang ginagawa at ano ba yung maaring maituro nito sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Pag-aralan po natin at tingnan kung paano tayo binibigyan ng huwaran sa tunay na pagsamba, ng pagkakaroon ng banal na takot at tapat na paglilingkod sa Diyos. At ang tagpo nga pong ito, nawa ay hindi lamang para sa pagkakaroon natin ng kaalaman o kaya hindi lamang sa pagdaragdag ng taglay nating karunungan, kundi para pa din po ito sa pagbabago ng ating mga puso. Na maunawaan po natin na sa pagkakita sa kabanalan ng Diyos ay nagdudulot ito sa atin ng kapakumbabaan. Sa pagkakita natin sa kabanalan ng Diyos, nagdudulot ito sa atin ng paglilinis at pagtatalaga sa atin sa paglilingkod. Isa-isahin po natin ang mga pangunahing punto at habang binabasa natin ang mga talata ay hayaan pong mabuksan ang ating mga isip at puso na gaya ni Isaias ay makita natin yung trono, makita natin yung kaluwalhatian at makita natin yung kabanalan ng ating Diyos. Sa unang punto po, ang lugar ng pangitain, ang trono ng Diyos. Ang reference verse natin dito ay itong verse 1. Noong taong mamatay si Haring Uzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Ang pangitain na ito ni Propeta Isaias ay naganap in the year that King Uzziah died. Para sa kanila, ang pangyayaring ito isang malaking pagbabago at krisis yan. Para sa bansa o sa kaharian ng Juda, malaking kawalan yan. Dahil si Haring Uzias po, naghari sa loob ng 52 years na isang matatag, isang maunlad at matagumpay na paghari. Kaya sa kanyang pagkamatay, yung mga mamamayan nagkaroon ng pangamba. Sino na yung maghari? Sino na yung, ano na yung mangyayari sa kanila? Kumbaga, nalagay sila sa gitna ng kawalang katiyakan. Namatay yung hari nila. At sa pagkakataong yon, nakita ni Isaias yung tunay na trono at tunay na paghahari. Sabi dito, the Lord sitting on a throne, high and lifted up. Isang tronong matayog, isang tronong mataas. Habang ang trono pala ng mga tao nababakante o kaya nagtatapos, ang trono ng Diyos hindi kailanman nagwawakas, no? Laging may nakaupo. Na habang ang kaharian at ang pamamahala dito sa lupa ay natatapos,
Yung kaharian at trono ng Panginoon matatag at hindi nayayanig. Na kahit bumagsak po yung mga hari dito sa lupa, ang Diyos hindi natitinag. Ang kahulugan po ng trono o sagisag ng trono ay authority, kapangyarihan at soberanya. Kaya kapag sinabi pong ang Panginoon ay nakaupo sa isang tronong matayog at mataas, ibig sabihin siya ay naghahari sa lahat ng panahon, sa lahat ng kalagayan, at sa lahat ng nilalang. Ganito po ang nakasulat sa Psalms chapter 103 verse 19. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan at naghahari sa lahat ng kanyang kaharian. Ang Panginoon mismo ang nagtatag, no? Ang Panginoon mismo ang nag-establish. Ang maring ibig sabihin po nito, ang Diyos ay may luklukan o may trono na hindi naaabot ng tao, ng mundo. At ang kanyang paghari ay nananatili kahit bumagsak ang mga hari ng tao. Walang sino mang paghari man yan o pamahalaan dito sa lupa ang makakatapat sa trono ng Panginoon sa mga kalangitan. Walang makakapigil sa plano at sa kalooban ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Panginoon walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian nananatili sa salit-salin lahi. Dito sa aklat ng mga awit at maging sa iba pang bahagi ng Biblia, makikita natin na ang paghahari at ang trono ng Panginoon ay mananatili at hindi mayayanig. Lumipas man yung panahon at anuman yung mangyari sa paligid natin, mananatili at hindi mayayanig ang trono at paghahari ng Panginoon. Sa pangitain nga po ni Isaias, sa panahong namatayan sila ng hari sa Huda, nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon nila. Pero nakita ni Isaias na ang Panginoon nakaupo sa isang tronong matayog, isang tronong mataas. Isang paalala na bagamat namatay yung hari nila sa Huda, may hari pa ring nakaluklok. Na maging sa gitna ng pag-aalala, maging sa gitna ng kaguluhan, merong haring nakaupo sa isang tronong matayog at mataas. Paalala din po ito sa atin na kapag dumadaan tayo sa kawalan o kaya dumadaan tayo sa pagsubok o kaguluhan, tandaan natin na nasa trono pa rin, naghahari ang Diyos. Muli po, ang trono ng Diyos hindi mawawala, hindi matitinag. Kahit magbago man yung panahon o kaya magbago man yung mga bagay-bagay dito sa lupa, na kapag may pagsubok, kapag may kalungkutan o kaya may nawala sa atin, at kung minsan pakaramdam natin walang pag-asa sa mga namiminuno sa atin tulad sa pamahalaan, walang pag-asa sa mga nanunungkulan sa atin, sa gobyerno man, sa tahanan man natin yan, mga namiminuno sa atin o kaya saan man, minsan makaramdaman tayo ng kawalang pag-asa, huwag po tayong agad-agad at mananatiling nangangamba. Alalahanin natin na nasa trono ang Panginoon. Ituon natin yung ating paningin sa Kanya. Ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas. Sa pangitain ni Isaias, hindi lamang niya nakita yung trono ng Diyos, no, kundi nakita niya rin yung mga nilalang na naroroon mismo sa presensya ng Panginoon. Ito yung ikalawang punto sa ating aralin, ang mga nilalang sa harap ng Diyos, ang mga serafin. Sa verse 2 at verse 3, sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Bawat isa ay may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. Above it stood seraphim. Ang salitang serafin po sa Hebreo ay saraf, nangangahulugang mga nagliliyab. Yan pala yung ibig sabihin ng serafin. Burning ones, mga makalangit na mga lingkod na nasa presensya ng Panginoon na nagbibigay ng luwalhati at papuri sa Panginoon. Sa pangitain ni Isaias, ano po yung ginagawa nitong mga serafin? Sa verse 3, at tinawag ng isa ang isa at sinabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Umaawit, no? Yung kanilang awit
3 ulit ng pagbanggit. Pagpapahayag ito ng ganap na kabanalan ng Diyos na walang kapantay, ang kabanalan, walang bahid, walang katulad. Holy, holy, holy. Hindi lang po ito simpleng pag-uulit, kundi sa wikang Hebreo, sa paraan ng pagsusulat sa Hebreo, pagbibigay diin ito sa kabanalan ng Diyos. Binibigyang diin na ang Panginoon ay lubos na banal, lubos na ganap, at walang katulad. Sa unang Samuel chapter 2 verse 2, ganito ang nakalagay. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba maliban sa iyo. Walang batong gaya ng aming Diyos. No one is holy like the Lord. Sa panalangin po ito ni Ana, ipinapahayag niya yung kabanalan ng Diyos, walang kapantay. No one is holy like the Lord. Na walang sino mang katulad ang Panginoon. Walang katulad sa kalikasan, walang katulad sa kapangyarihan at sa katapatan. At ganito rin po yung mensahe ng mga serafin sa sinasabi nilang banal, banal, banal. 3 ulit na pagpapatibay. Pagpapatibay ng ganap na kadalisayan at natatanging kataasan ng Diyos. Ito po yung pagkakilala sa Panginoon ni Ana dito sa kanyang panalangin. At ito din yung pangitaing nakita ni Isaias. Isang Diyos na walang katulad. Isang Diyos na walang kapantay sa kabanalan. Sa Exodus chapter 15, ganito naman yung pagkakilala ni Moises. Verse 11, sinong tulad mo o Panginoon sa mga Diyos? Sinong gaya mo, dakila sa kabanalan, nakakasindak sa maluluwalhating gawa na gumagawa ng mga kababalaghan? Awit naman ito ni Moises matapos nilang makatawid sa Red Sea. Nagtatanong siya dito, hindi dahil hindi niya alam yung sagot. Yung tanong niya, who is like you, O Lord, among the gods? Tinanong ito ni Moises para ipakita na walang makakatulad sa kabanalan at walang makakatulad sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kabanalan ng Diyos, hindi lamang po moral na kadalisayan. Ang kabanalan ng Diyos ay kabanalan na nagbubunga ng kahangahangang gawa, kapangyarihan at pagliligtas. Sabi nga po dito, nakakasindak sa maluluwalhating gawa. Kung si Ana, dun sa binasa natin sa unang Samuel, ay nagpapahayag ng kabanalan ng Diyos sa panalangin, dito po si Moises nagpapahayag ng kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-awit matapos niyang maranasan yung pagliligtas ng Diyos. Si Isaias po sa kanyang pangitain, itong ipinapahayag ni Ana sa kanyang panalangin, itong ipinapahayag ni Moses dito sa kanyang awit, nakita mismo ni Isaias yung kabanalan ng Diyos sa kanyang trono. Yung mga serafin dito, maaaring makapagpaalala sa atin na yung pagsamba dapat puspos. Yung pagsamba natin sa Diyos, yung paglilingkod at pagpupuri natin sa Diyos, dapat puspos ng banal na takot, ng paggalang at pagsunod sa Panginoon. Paalala na yung tunay na pagsamba hindi nakatuon sa nararamdaman or mababaw na emosyon lang, kundi sa paggalang at pagkakilala sa kabanalan ng Diyos. Kaya sa pagsusuri po natin sa ating mga sarili, sa ating mga puso, kapag tayo po ay umaawit o kaya nananalangin sa Panginoon or nakikinig sa Kanyang salita, ang tanong po, nararanasan ba natin ang kabanalan ng Diyos? Nauunawaan at nakikita ba natin ang kabanalan ng Diyos o basta na lang natin magawa yung mga ginagawa nating ito? Pinapakita sa atin ng ganitong pangitain ni Isaias yung dakila at kamanghamanghang kaluwalhatian ng Diyos. At sa pangitain ganito, may kakaibang nangyari kay Isaias. Tingnan po natin kung paano siya tumugon sa nangyari sa kanya. Sa kasunod na punto, ang epekto ng kabanalan ng Diyos, ang pagkilala sa sariling karumihan. Si Propeta Isaias, nung makita niya yung kabanalan ng Diyos, siya po ay nakadama ng matinding hiya at takot. Verse 4, at ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw
at ang bahay ay napuno ng usok. Ang the door were shaken ay nagpapakita ng kapangyarihan at presensya ng Diyos. Yung tinig ng mga serapin na sumisigaw ng holy, 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 nagdulot ng pagyanig. Yung usok naman, tanda ng presensya ng Panginoon, gaya nung sa bundok ng Sinai. Ibig sabihin po, ang kabanalan ng Diyos merong epekto. Kapag siya ay nagpakita, gumagalaw yung kalikasan na apektuhan ang lahat. Nanginginig yung lupa. Napupuno yung lugar ng kanyang presensya. Kaya po ang kabanalan ng Diyos, nagdudulot ito ng paggalang at banal na takot. Sa pagpapatuloy ni Isaias sa verse 5, nang magkagayoy sinabi ko, ito yung epekto kay Isaias, kahabag-habag ako'y napahamak. No? Ang katagang kahabag-habag, sa ibang salin, kawawa o sa abako, isang daing o isang panaghoy ng pagdurusa at pagkasira. Hinahatulan niya yung kanyang sarili. Nung makita niya ang kaluwalhatian at nung makita niya yung kabanalan ng Panginoon, nakita niya ngayon yung kanyang sarili bilang marumi, bilang makasalanan. Sabi po ni Isaias, "For I am undone." Sa harap ng kabanalan ng Diyos, naramdaman ni Isaias na wala siyang karapatang mabuhay. No? Ako'y napahamak. Or naramdaman niyang unworthy siya. Ang tunay at tapat na pagkakita o pagkaunawa sa kabanalan ng Diyos, may epekto ito sa atin. Kilalanin natin yung ating karumihan. Nang makita po ni Isaias ang kabanalan ng Diyos, hindi niya nakita yung kabutihan niya. Kung meron man siya kabutihan, hindi niya nakita yon. Kundi ang nakita niya, kasamaan ng kanyang sarili. Sinabi niya, sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi at ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi. Bigyan pansin po natin ito. Hindi sinabi ni Isaias na marumi yung kanyang puso o marumi yung kanyang isip. No? Ang sabi niya, I am a man of unclean lips. Ako'y lalaking may maruruming labi. Ito po ay makabuluhan kasi si Isaias propeta. Ngayon, bilang propeta, ang kanyang tungkulin magsalita para sa Diyos. Pero sa harap ng kabanalan ng Diyos, hindi lang puso, hindi lang isip yung marumi, no? Kundi maging yung kanyang salita, hindi karapat-dapat. At hindi lamang siya, sinabi niya rin dito, maging ang buong bayan ay marumi rin. No? Naninirahan siya sa gitna ng may maruruming labi. Para siyang humarap sa salamin. Nakita niya yung tunay niyang kalagayan. Sana tayo din po, no? Makita din natin yung ating mga sarili. Dahil si Isaias na isang propeta, inamin niyang siya'y marumi. Nakita niya kung gaano siya karumi. Gaano pa tayo? Paano pa tayo? Kailangan lamang po tunay nating makita ang hari, tunay nating makita ang Panginoon. Tulad ni Isaias. Sabi dito, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Ito yung dahilan kung bakit nakita ni Isaias yung kanyang karumihan. Hindi lamang dahil sa dami at bigat ng mga nagawa niyang kasalanan, kundi dahil nakita niya mismo ang Panginoon. Ang pagkakita pala sa kabanalan ng Diyos, maghahayag ng ating karumihan at kawalang pag-asa. Ang maging epekto po sa atin ng kabanalan ng Diyos, pagpapakumbaba at pagsisisi. Unawain po natin itong sinasabi ni Job sa kanyang aklat, sa kanyang sulat. Job chapter 42, verse 5 at 6. Narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. No, but now my eye sees you, sabi dito. Kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako. Ang nakakaranas ng kabanalan ng Diyos
ang nakakakita ng kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos. Hindi nagmamataas, kundi nagpapakumbaba po. Ang kabanalan ng Diyos nagbubunga ng pagkakilala sa sariling kasalanan at pagsisisi. Katulad din ni Pedro nang makita niya ang kamanghamanghang gawa ng Panginoon. Luke chapter 5, verse 8. Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon." Ang maging epekto sa atin ng kabanalan ng Diyos, ang makita natin yung ating mga sarili bilang marumi. At huwag nating isipin na sapat yung mabubuting gawa natin para tayo maging karapat-dapat, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Hopeless tayo. Hindi natin kayang linisin yung ating mga sarili. Ang kailangan natin ay ang paglilinis mula sa Diyos mismo. At salamat po sa Diyos. Ang kanyang kabanalan hindi lamang naglalantad ng ating kasalanan, ng ating karumihan, kundi nagbubunga rin ng kanyang biyaya at paglilinis sa atin. Sa kasunod na punto po, ang isa sa pinakamagandang bahagi ng pangitain, hindi nagtapos ang Diyos sa hatol, kundi nagbigay ang Diyos ng paglilinis at habag at awa. Makikita natin sa mga susunod na talata kung paano tinugon ng Diyos yung pag-amin ni Isaias na siya ay marumi. Sa ika-4 po na punto, ang paglilinis at pagtalaga ng Diyos. Paano ba kumilos dito ang Diyos? Sa verse 6, nang magkagayoy, lumipad papalapit sa akin ang isa sa mga serafin na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ng mga sipit mula sa dambana. Kung kanina, umaawit po itong mga serafin, yung inaawit nila, banal, banal, banal. Dito po, yung isa lumapit kay Isaias. Yung Diyos na banal na nakita ni Isaias sa kanyang pangitain, siya ring Diyos na kumikilos para linisin ang mga makasalanan. Sa verse 7, inilapat niya ito sa aking bibig at nagsabi, ngayong lumapat ito sa iyong mga labi. And he touched my mouth with it. Inilapat yung baga sa bibig. Ano pong mensahe nito sa atin? Yung ating Diyos hindi lamang nagpapatawad, kundi binabago niya din tayo. Dahil ang sabi dito, ang iyong kasamaan ay naalis na at ang iyong kasalanan ay pinatawad na. Yung pangungusap na ito nagpapakita ng kumpletong paglilinis na yung kasamaan ay naalis, tinanggal, taken away, at yung kasalanan pinatawad na. Ito po ay larawan ng biyaya ng Diyos. Ang isang makasalanan, ang isang marumi, nilinis na, pinatawad na, ginawang karapat-dapat. Ang naranasan na ito dito ni Propeta Isaias sa isang pagkilos ng Diyos para maging daluyan siya ng salita ng Diyos. Para sa atin po, bago tayo gamiting kasangkapan ng Panginoon, lilinisin muna tayo. Kaya po, hayaan nating kumilos sa atin ang Panginoon. Paano? Sa unang Juan, chapter 1, verse 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang Diyos hindi lang nagpapatawad, kundi tuluyang nag-aalis ng dumi ng kasalanan. At ang biyaya ng Diyos na nagpapatawad, siya din pong nagtatalaga sa atin para maging kapaki-pakinabang tayo sa kanyang gawain. Tulad ni Isaias, kapag nalinis tayo ng Diyos, kapag nakita natin ang kabanalan ng Diyos, na kapag narinig natin ang tinig ng Panginoon, tumugon po tayo, mag-response tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Ang paglilinis laging sinusundan po ng pagtatalaga o pagkasugo. Ang tanong dito ng Diyos, hindi dahil hindi niya alam kung sino yung susuguin.
No, ang tanong dito ng Diyos dahil wala siyang alam kung sino yung isusugo, kundi ito po ay paanyaya sa isang mananampalataya na handang tumugon. Si Isaias po, matapos linisin, matapos siyang patawarin, agad siyang tumugon. Sabi dito, nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Hindi na siya katulad ng una, ng dati, na hindi na siya nagsasabing siya ay kahabag-habag. Yung una niyang expression, siya ay napahamak. Iba na, no? Sabi niya dito, here am I, send me. Yung dating takot, napalitan ng pagtitiwala. Yung dating marumi, napalitan ng pagtugon sa pagtawag ng Diyos. Yung dating hindi karapat-dapat, napalitan ng pagtugon na sumunod at maglingkod sa Diyos. Ang isang tao na katulad ni Isaias na nakita o naunawaan yung kabanalan ng Diyos, hindi pwedeng walang pagtugon. Hindi pwedeng nakita natin yung kabanalan, yung naunawaan natin yung kabanalan ng Diyos, hindi pwedeng parang wala lang sa atin. Merong karampatang pag-response. Tayo ay maglingkod. Matapos linisin, matapos tayo ay patawarin, ang kasunod po ay paglilingkod. Sabi nga ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Created in Christ Jesus for good works. Yung kaligtasan mo po, ang paglilinis at pagpapatawad ng Diyos sa iyo may kasamang layunin. Ano yung layunin? Upang gamitin tayo ng Diyos para sa kanyang gawain. Mula sa trono at sa kabanalan ng Diyos, sa pagkakilala ni Isaias sa kanyang karumihan, sa kanyang pagiging makasalanan, hanggang sa paglilinis, pagpapatawad sa kanya, at pagtatalaga sa kanya, malinaw po nating nakikita yung progreso ng tunay na nakakita at nakaunawa sa kabanalan ng Diyos. Ang nakakita at nakaunawa sa kabanalan ng Diyos, nailalantad ang karumihan. No? Nililinis sa pamamagitan ng biyaya at itinatalaga sa paglilingkod sa Panginoon. Tulad ni Isaias, maaari din po bang ganito yung ating pagtugon? Narito ako, suguin mo ako. Kapag nakikita natin ang kabanalan ng Diyos, na nakikita natin yung kanyang kaluwalhatian at nakikita natin yung ating karumihan, ang kasunod po, nararanasan natin ang paglilinis at awa ng Diyos. Yung karanasan ni Isaias sa kanyang pangitain sa harap ng Diyos, larawan po ito ng bawat tunay na nananampalataya. Pagkakita sa Diyos, pagkilala sa sarili, paglilinis ng Diyos, pagtugon sa tawag ng Diyos. Ito po yung landas ng bawat mananampalataya na tunay na nakatagpo sa kabanalan ng Diyos. Hindi nananatiling tagamasid lamang, kundi nagiging sugo ng kanyang biyaya. May epekto ang kabanalan ng Diyos. Ang pangitain na ito ni Isaias ay hindi lang isang kwento ng isang propeta, kundi ito po ay larawan ng bawat isa sa atin na nakakita ng kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Dahil kung nakita po natin ang kabanalan ng Diyos, nauunawaan din natin yung ating maruming kalagayan. Na sa parehong pagkakataon, nakita natin ang kabanalan ng Diyos, nakita natin na tayo ay makasalanan, sa parehong pagkakataon, mararanasan natin ang biyaya ng paglilinis at pagpapatawad ng Diyos at pagbibigay ng bagong simula sa atin.
Kung nararanasan po natin ang kabanalan, kung nararanasan po natin ang pagkilos at pagkatawag ng Diyos, tumugon tayo. Maglingkod. Ibahagi sa iba ang Diyos. Ibahagi ang kanyang mga pangako. Ibahagi ang kanyang mga layunin. Ibahagi sa iba ang kanyang salita. Tumugon po tayo. Banal ang Diyos. Nararapat lamang natin siyang purihin, nararapat lamang natin siyang sambahin at paglingkuran.